sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Biyernes, December 26, 2025. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Pirate ship ride sa peryahan sa Pangasinan, gumuho. 11 sugatan, karamihan, mga bata. ICI might as well close shop with only one member left. Independent Commission on Infrastructure, malapit na ang katapusan sa pagbibitiw ng isa pang commissioner ayon kay Congresswoman Laila De Lima. VP Sara Duterte, bakit nga ba walang Christmas message para kay PBBM? Self-proclaimed owner of the world, naningil ng bayad sa mga motorista sa Davao Oriental. Mga pulis, rumisponde. Dadalo ka ba sa family reunion? Paano sasagutin ang tanong ng mga mausisang kamag-anak? Ang tips, alamin. At sa balitang showbiz, Ivana Alawi turns 29. Ang kanyang birthday wish, alamin. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang tinutukan natin ngayon. Nagbitiw na sa Independent Commission for Infrastructure si Commissioner Rosana Fajardo ilang linggo matapos una magbitiw ni Commissioner Rogelio Babe Singson. Pinuna naman ito ng ilang mga mambabatas at kinuwestiyon ang kredibilidad at kapangyarihan ng komisyon. Ang balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. Hindi pa man natatapos ang taon, may panibagong pasabog na naman ang Independent Commission for Infrastructure. Inanunsyo ngayong December 26 Biyernes ang pagbibitiw ni Rosana Fajardo bilang commissioner ng ICI. Epektibo ang kanyang resignation sa katapusan ng taon December 31, 2025. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang simula noong siya'y ma-appoint bilang commissioner ng ICI, ginawa niyang kanyang trabaho para matamo ang layunin ng komisyon. Aniya, naging daan din ang mga kontribusyon niya sa investigasyon, sa rekomendasyon ng mga kaso, pagsasaayos sa government procurement at proseso ng pagbabudget kaugnay ng mga proyekto kontra baha. Naniniwala si Fajardo na nagampanan niya na ang mga direktiba at responsibilidad na inatang sa kanya simula noong nabuo ang komisyon Setyembre ng taong ito. Habang ang palasyo naman, sinabi ring na-accomplish na ni Fajardo ang kanyang papel sa paglikom, pag-aaral at pag-assess ng mahahalagang dokumento at ebidensya. Matatanda ang nagbitiw din bilang commissioner si dating DPWH Secretary Rogelio Babe Singson nitong Nobyembre lang dahil sa epekto ng investigasyon sa kanyang kalusugan at pribadong buhay. Samantala, kaugnay naman nito, tinawag na lost cause ng ilang mga mambabatas ang ICI. Sa pag-alis kasi ni Fajardo at Singson, si retired Justice Andres Reyes na lang ang natitirang commissioner ng ICI, kasama si Special Advisor Rodolfo Azurin Jr. ICI might as well close shop with only one member left, chairperson. You know, ICI is supposed to be a collegial body. It's a commission. It was never meant to be a one-member body. Ayon kay De Lima, ito na rin marahil ang katapusan ng komisyon dahil palagas na ng palagas ang mga opisyal nito. Nakakadismaya rin aniya na marami pang dapat gawin ng komisyon, gayong hindi aniya umuusad ang live streaming ng mga pagdinig nito. Wala pa rin aniyang big fish na nasasangkot sa flood control corruption ang nakukulong. The President has not revoked the EO and neither is the work of the ICI been completed because, as I said, there's still so much work to be done. But 2 members have already resigned. So how can it continue its work? Habang tinawag naman ng Makabayan Black na patunay na empty anti-corruption rhetoric ng rehimeng Marcos Jr. ang investigasyon ng ICI.
Ayon kay ACT Teachers Representative Antonio Tino, wala umanong totoong transparency at questionable ang kredibilidad ng komisyon. Hindi tayo magtataka kung mag-i-wrap up na ito dahil nga wala lang natira sa kanila, di ba? So kailangan tanungin mo, bakit nagre-resign ang mga commissioners? Yung pag-resign pa ng mga commissioners, lalong nagdidiin na may problema talaga sa trabaho nito. Gayunpaman sa pahayag pa ni Fajardo, sinabi niyang naniniwala siyang ita-transition na sa Department of Justice at Office of the Ombudsman ang investigasyon at prosecutorial responsibilities. Naniniwala rin siyang mas matutulungan ng Independent Commission Against Corruption at Independent People's Commission ng Ombudsman sa pagpapanagot sa mga sangkot. Ika naman ni Akbayan Representative Shell Jokno, malinaw aniya ito na wala talagang kapangyarihan at mandato ang ICI. Sa kabila nito, tiniyak ni Justice Reyes na patuloy ang komisyon sa mandato nitong imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects at panagutin ang mga responsable rito. Ibinida niya rin ang 8 referrals at case recommendations na naisumite ng komisyon sa Office of the Ombudsman, bukod pa sa joint referrals at recommendations kasama ang Department of Public Works and Highways. Gayun din ang pagkakahuli sa 16 na sangkot na individual, kabilang na ang kontratistang si Sara Diskaya. Patuloy din aniya sila sa mandatong restitution o pagsasauli ng ninakaw sa pondo ng bayan. Sa ngayon, wala pang pahayag ang Pangulo kung mag-a-appoint ng bagong commissioners. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Mga ka-A to Z, naka-attend ka na ba ng reunion o a-attend pa lang ngayong holiday season? Abay, ihanda mo na ang iyong sagot sa classic questions ng ilang mga kaanak tulad ng itsura, timbang, mga personal na tanong tungkol sa pag-aasawa. Ano kaya maaring gawin sa mga ganitong sitwasyon? Alamin yan sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Kadikit na ng holiday season ng pamilyang Pilipino ang kaliwat ka ng family gatherings at reunion para magkumustahan matapos na hindi magkita ng mahabang panahon. Pero ang tanong, kumustahan lang ba talaga? O baka naman I feel attack ng eksena? Ang 18 anyos sa si Robin, aminadong umiiwas sa ganitong mga pagkakataon. May masasabi po silang patungkol sa'yo, like I am a part of LGBTQIA po, the community. Tapos ganun po, ba't ka bakla? Ba't ka ganito? Ang laki-laki mong tao, ba't ka bakla? Ganun po. Kaya minsan po nakakawalang gana po if ever na pupunta tayo sa mga family gathering. Dahil sa natatanggap na pangungutya sa mismo pang mga kamag-anak, aminado si Robin na minsan hindi na niya napipigilang sagutin ang mga ito. Kayo nga po, nagsisimba kayo, ba't ganyan po ang ugali ninyo? Ganyan po ba ang tinuturo ng simbahan sa inyo? Pero kung si Marini naman ang tatanungin, sasabihin ko yung totoo. Halimbawa, kung di ako nabubuntes, hindi ganun. Pero no hard feelings. ayaw na kanyang pumatol pa at sa halip, nilalawakan na lang ang kanyang pangunawa. Sila kasi parang may man na lang, may masabi lang, may matanong lang. Pero it doesn't really matter para sa akin. Tila binabasag na nga niya ang ganito mga toxic Filipino families na nakaugalian ng mamuna. Kaya naman, ibang mindset na ang pinamamana niya sa kanyang anak. Ang intindihin niyo, yung sinasabi ko na eto tayo, okay tayo, sila, kung anong sabihin nila, bahala na sila. Hindi natin control kung ano yung iisipin nila. Dahil tagos to the bones kung minsan ang mga tanong at pasarin na ilang nating takles ang kaanak, sikat ngayon online ang ilan sa topic tuwing reunion. Pasok sa top 10 ang tanong na kailan ka ba mag-aasawa? Pati ang body shaming, reunion edition, nariyang nasabihan na tumaba ka. At marami pang ibang topic. Ayon sa isang behavior specialist, mainam na magpakatotoo na lang sa mga isasagot sa ilang tanong ng ating kaanak at paghandaan ng mga ito bago magpunta sa mga reunion. Pwede nilang gawin sa katatawanan, pwede nilang, di ba po, pwede nilang sabihin kung ano yung katotohanan para lang ready sila sa kung anong man yung mangyayari pag nandoon sila. Pero kung hihimaying mabuti ang mga tanong ng ilan sa ating kaanak, mapapansin anyang hindi ito pagyurak sa ating pagkatao. Gaya halimbawa sa tanong na kailan ka mag-aasawa? Minsan kasi yung kanilang pagtatanong, andun yung care. Ano ka? Sinong mag-aalaga sa'yo? Paano kapag tumanda mo? Parang gano'n. Gayun din, sa tanong na wala ka pang trabaho? Kung kunyari, tiya mo,
Naaawa na sila dyan sa magulang mo na umaasa ka pa sa kanila hanggang ngayon. Oo nga. Kaya yung care po, nandoon pa rin marahil hindi para sa'yo, kung hindi doon sa nakatatanda mo. Pero ang mahalagaan niya, sa gitna ng hindi pagkakaintindihan, mainam na ipaliwanag natin sa ating mga kaanak ang mga pinagdaraanan natin o mga ginagawa na natin para makamit ang isang bagay. Posible niya ito maging solusyon sa hindi pagkakaintindihan ng pamilyang Pilipino, lalo't magkakaiba ang panahong kinalakhan ng bawat miyembro. Kaya naman, ready for reunion ka na ba? Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa iba pang balita, patay ang isang individual matapos tamaan ng ligaw na bala sa Tondo, Maynila. Sa kasagsagan niya ng inuman noong bisperas ng Pasko. Iniimbestigahan na ng mga otoridad ang naturang insidente. Samantala, batay sa tala ng Philippine National Police, 7 individual ang naaresto sa buong bansa dahil sa walang habas na pagpapaputok ng baril mula December 15 hanggang ngayong Biyernes 26. 4 sa mga naaresto ay miyembro ng PNP. Paalala naman ng ahensya, mahigpit po na ipinagbabawal ang pagpapaputok ng baril lalo na sa panahon ng Kapaskuhan. Mga ka-A-to-Z, sumiklab naman po ang sunog sa isang residential area sa barangay ng Marikina City ngayong Biyernes ng gabi. Kita sa video ang paglagablab ng malaking apoy na ikinataranta ng maraming residente lalo't bahayan nito. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas sa first alarm ang sunog bandang alas 6:45 ng gabi at umabot na sa second alarm pagkatapos lamang ng ilang minuto. Patuloy ang operasyon ng mga bumbero para apulahin ang apoy. Wala pa naman naiulat na nasugatan o nasawi. Nanumpa na ngayong Biyernes si dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III bilang bagong General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto ang panunumpa sa Malacanang base sa videong ipinamahagi ng Office of the Executive Secretary. Miyembro ng Philippine National Police Academy, tagapagtupad, Class of 1993, si Torre. Matatanda ang inanunsyo ang appointment ni Torre noong nakaraang linggo, ilang buwan matapos siyang matanggal bilang PNP Chief dahil sa pagtangging sumunod sa utos ng National Police Commission kaugnay sa reassignment ng ilang mga senior police officials. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang ipapadalang Christmas greeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil anya hindi binabago ng Pasko ang ugali o pagkatao ng isang tao. Ito ay matapos tanungin siya hinggil sa holiday greeting sa Pangulo. Ayon kay VP Sara, kung hindi siya bumabati sa isang tao sa karaniwang araw, ganon din siya kahit sa panahon ng Pasko. Giit pa niya, dapat pirmahan ni PBBM ang panukalang 6.793 trilyong piso ang national budget para sa 2026 sa December 31, imbes na sa Enero pa para maiwasan ang reenacted budget. Sinagot naman niya ang tanong hinggil sa kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabing okay naman kahit na nakadetain sa The Hague, Netherlands. Sa mga mahilig pong pumasyal ngayong holiday season, naku po, ingat-ingat dahil sugatan po ang 11 katao kabilang ang 9 na bata matapos gumuho ang isang Viking pirate ship ride na kanilang sinasakyan pasado alas 8 ng gabi noong bisperas ng Pasko sa Barangay Guillermo, San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa pulisya, nakatayo ang amusement ride sa Town Plaza nang masira ang gitnang bahagi at tumama sa lupa. Bukod sa mga bata, sugatan din ng isang 37 anyos na lalaki at isang 19 anyos na babae. Agad na dinala sa pagamutan ang mga nasugatan. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya sa sanhi ng pagguho ng ride. Iginiit ni Senator Ping Lacson na hindi dapat madaliing tawagin ng Malacanang na isang hearsay o sabi-sabi lamang ang mga paratang na may budget insertions na kinasasangkutan ng ilang miyembro ng gabinete. Ayon kay Lacson, may malalaking ebidensya na lumitaw sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Giit pa niya, sa halip na balewalain
Dapat magkaroon ng totoong interagency investigation para lumabas ang katotohanan. Babala pa ni Lacson, maaaring magmukhang isang cover-up o may tinatago ang maagang pagbasura sa mga testimonya at dokumento. Kasunod ito ng pahayag ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi kikilalanin ang mga dokumentong inihain ni Representative Leandro Leviste. Matatandaan kamakailan lang kinuha na ng Office of the Ombudsman ang mga file at computer ng yumaong si Maria Catalina Cabral habang nasa pamilya pa rin ang kanyang cellphone sa gitna ng patuloy na investigasyon. Pinawi ni Senator Sherwin Gatchalian ang pangamba ng publiko sa mga tinatawag na red flag items tulad ng kontrobersyal na pork barrel sa panukalang 2026 national budget. Nauna nang hinimok ng mga tinaguriang budget watchdog si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ang paglabas ng mga questionableng pondo para masuri kung magagamit ito ng maayos at may pananagutan. Pero giit ni Gatchalian, tinanggal na raw ang mga ganitong item para maiwasan ang pag-ulit ng mga anomalya sa flood control projects. Binigyang diin din ng senador na may malinaw na deskripsyon ang mga infra project items sa 2026 budget at hindi na lump sum at idinagdag na ang mga pondo ay hiniling mismo ng mga ahensya. We respect the opinion of the civil society and the budget analyst. We actually worked with them in terms of improving the transparency of the budget process and also eliminating the red flags in the DPWH. We can assure the public that all of the infrastructure projects in the 2026 budget are transparent and it has technical description, coordinates, as well as station numbers. Unlike before, some of them are lump sum. Nakapagtala ng mahinang pagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon mula sa summit crater nito mula pasado alas 6 hanggang alas 10 ng umaga nitong Biyernes. Sa kuha ng IP camera ng Canlaon Volcano Observatory sa Canlaon City, Negros Oriental, nagbuga ito ng usok na umabot sa hanggang 400 metro mula sa ibabaw ng crater at tinangay ng hangin patimog kanluran. Gayunpaman, nananatili ang alert level 2 sa bulkan, lalo't nagpapatuloy pa rin ang pagtaas ng aktibidad at pag-aalburuto ng bulkan. Kaya naman, ingat po. Nagdulot ng trapiko sa barangay San Ignacio, Davao Oriental ang ginawang barikada ng isang grupo na nagpapakilala umano na may-ari ng mundo. Ayon sa pulisya, naningil pa ng bayad ang grupo sa mga dumaraan na naging sanhi ng abala sa biyahe. Kinilala ng Manay PNP ang umano'y leader ng grupo na si Datu Watawat na kilala rin bilang si Senior Ruben Hari at iginiit na pagmamay-ari ang buong mundo. Ayon kay Datu Watawat, may karapatan daw siyang maningil ng upa, pati na sa gobyerno. Kaya naman, nagkaroon ng tila toll gate. Agad namang tinanggal ng mga otoridad ang harang sa daan. Patuloy naman ang investigasyon ng Manay Police sa insidente. Susunod sa special report, Pasko na pero paglaban tuloy pa. Mga katutubong dumagat sa Quezon, panawagan pa rin ang pangangalaga sa Sierra Madre sa kabila ng konstruksyon sa Kaliwa Dam. At 6 patay, mahigit 20 sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Camarines Sur. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Patay ang 6 na pasahero at mahigit 20 ang sugatan matapos mahulog sa bangin ng isang pampasaherong bus sa Del Gallego, Camarines Sur, madaling araw ngayong Biyernes. Base sa ulat, galing Cubao, Quezon City at papuntang Gubat, Sorsogon ang bus nang tumumba sa kanang bahagi ng Rolando Andaya Highway sa barangay Magaisi. Ayon sa pulisya, posibleng nakatulog ang driver at karelyebo nito na ginagamot ngayon sa ospital
kasama ng iba pang nasugatan, habang may 2 pa umanong nasawi na hindi pa nare-recover mula sa 10 metrong lalim ng bangin. Naglabas naman ng show cause order ang LTFRB laban sa kumpanya ng bus. Ngayong Kapaskuhan, tanging hiling pa rin ng mga katutubong dumagat sa Quezon na nakatira sa paanan ng Sierra Madre ang manatili sa kanilang lupang ninuno. Sa gitna yan na nagpapatuloy na konstruksyon ng Kaliwa Dam. Anila, nananatili ang kanilang paninindigan na mapangalagaan ng kalikasan, kabuhayan, kapaligiran at pamumuhay. Ayon sa MWSS, target na magbukas ito sa 2028 sa gitna yan ng panawagang masiguro ang supply ng tubig sa Kamaynilaan sa mga susunod na panahon. Alamin natin ang nagpapatuloy na debate sa Kaliwa Dam sa ating balitang A to Z Special Report. Ilang taon na rin ang lumipas mula nang magsimula ang konsepto ng pagpapatayo ng pinagdedebatihang Kaliwa Dam. At ngayong Kapaskuhan, para sa mga katutubong dumagat sa paanan ng Sierra Madre, hindi nagbabago ang kanilang panawagan. Humigit kumulang 150 kilometro silangan ng Maynila, matatagpuan ang mga bayan ng General Nakar, Infanta at Real sa lalawigan ng Quezon. Mga lugar na direktang maapektuhan ng konstruksyon. Si Cristel o mas kilala bilang si Buniknik, isang babaeng leader na pinangungunahan ang kampanya sa mga katutubong kabataan. Mayroong mga kasaysayan na mayroon ang mga pamayanan hinggil sa paglaban sa mga nakakasirang proyekto na sa tingin namin ay hindi lang pampisikal, kundi pati na rin doon sa aming kultura. Ayon sa mga katutubong dumagat dito sa General Nakar sa Quezon, aabot sa 3 pamayanan ang naapektuhan ng konstruksyon ng Kaliwa Dam dito sa bahagi ng Sierra Madre. Hindi biro ang bilang na ito. Hindi rin naman daw sila tutol sa pag-unlad, pero dapat ikinokonsidera ng mga otoridad ang kanilang sitwasyon, kalagayan at ang kinabukasan ng nakararaming katutubo. Isa si Cristel sa dose-dose ng katutubong tumatanggi sa alok na tulong ng pamahalaan, lalo't ayaw nilang makompromisa ang kanilang dignidad sa paglaban sa lupang ninuno. Batay sa isang biodiversity study, may halos 400 species ng halaman sa bahagi ng watershed kung saan 6 na purito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas at 22 itinuturing ng nanganganib. Sa bayan naman ng Infanta, isang guro at babaeng leader din ng may kampanya para sa pangalaga ng kalikasan at ng Sierra Madre. Right now, ang isa sa pinakamalaking advocacy na hinahawakan o sinusulong ng aming group is yung Kaliwa Dam. Sa ngayon po kasi nakakatuwang namin ang Municipality of Infanta, LGU, kasi strong advocate din po yung aming mayor when it comes sa pag-opose ng Kaliwa Dam. Noong February 2023, mahigit 300 katutubo ang naglakad ng halos 150 kilometro mula Kabundukan patungong Malacanang para igiit ang panawagang itigil ang konstruksyon ng dam. Hindi kami tutol o sang-ayon kami sa pag-unlad. Kung ito ay, hindi sisira sa aming kultura, hindi mag-aaway-away, hindi sisirain yung aming sigradong lugar, aalagaan yung aming asisaldumin, yung aming lupaing ninuno. Sinimula ng konstruksyon noong 2023 at nagpapatuloy hanggang ngayon. Ayon sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS, inilaan sa civil works ng dam ang original na budget na 12.2 billion pesos, habang ang karagdagang 3 bilyong piso naman ang inilaan para sa social at environmental measures at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan. Ngayon, ongoing po yung ating tunneling works, no? So using the tunnel boring machine, we are at approximately 3.6 kilometers inside the tunnel. At itong tunnel boring machine will finish at 17 kilometers, no? So meron po tayong the rest of the 5 kilometers will be done through drill and blast. Target ng proyekto ang pagsusupply ng humigit kumulang 600 milyong litro ng tubig kada araw. Mahalagaan nila ang Kaliwa Dam para maiwasan ang kakulangan sa tubig sa Kamaynilaan sa mga susunod na taon. Kasi yung project it's not just about delivering water to Metro Manila but also having an integrated social development programs with the affected LGUs.
Pero para sa mga katutubo, pangangalaga sa kalikasan ang dapat na prioridad sa bansang madalas tamaan ng bagyo. Natural na proteksyon ng kabundukan ng Sierra Madre, na tahanan at pagkakakilanlan ng mga katutubo. Sana magkaroon pa rin ng muling pag-uusap para sa proseso ng free, prior, and informed consent. Nasunog ang 5 bahay at naapektuhan ng 10 pamilya nang sumiklab ito sa Barangay 582 Zone 57, Sampaloc, Maynila, madaling araw ng Biyernes, December 26. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog pasado alas 3 ng umaga at agad itinaas sa unang alarma matapos lamang ang ilang minuto. Agad namang naapula ang sunog matapos ang humigit 1 oras. Wala namang naitalang nasugatan o nasawi habang iniimbestigahan pa ang naging sanhi ng sunog. Sa iba pang balita, patay ang 2 tao kabilang ang isang minor de edad matapos sumabog ang isang illegal na backyard na pagawaan ng paputok sa isang residential area sa Dakbayan, Dagupan City nitong araw ng Pasko. Habang 8 naman ang nasugatan sa pagsabog ng yumanig sa sitio Bokig, Barangay Bacayao Norte, bandang alas 7:49 ng gabi. Kabilang sa mga nasugatan ng isang 5 taong gulang na bata. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagsabog at sa mga manadagot sa iligal na pagawaan ng paputok. Pagtulong nga ba o isang propaganda lang? Usap-usapan ngayon sa social media ang umano'y pagtulong ng Chinese Navy Ship 174 sa isang mangingisdang Pilipino na stranded umano sa West Philippine Sea. Nasiraan umano ng makina ang Pinoy na mangingisda sa laot, kaya naman naghatid ng tulong ang Chinese Navy ship sa mismong araw ng Pasko. Binigyan nito ang mangingisda ng isang bottled water at 3 pirasong biskwit na kasalukuyang nasa pangangalaga na ng Philippine Coast Guard. Sa kabila nito, pinayuhan ng Philippine Coast Guard ang China na huwag gamitin sa propaganda ang umano'y pagtulong nito. Bagamat pinahalagahan ng PCG ang pagtulong, nilinaw nito na wala silang natanggap na anumang abiso mula sa Chinese Navy o plano tungkol sa lokasyon o kalagayan ng mangingisda. Pinabulaanan din ng Philippine Coast Guard ang ulat na 3 araw ng palutang-lutang ang mangingisda. Ayon sa PCG, ligtas itong nakaangkla sa isang payaw o floating aggregate device at naghihintay lamang ng pagsundo ng kanilang mother boat. Habang binigyang diin ng PCG na walang lehitimong dahilan ng People's Liberation Army Navy destroyer ng China para mag-operate sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Unti-unti nang nakaka-recover ang ilang lugar sa California, USA matapos tumama ang matinding baha sa mga kabahayan nitong bisperas ng Pasko. Sa video footage mula sa San Bernardino Fire County nitong Huwebes, December 25, makikitang marami pa ring mga kotse at bahay ang bahagyang natabunan ng makapal na putik dulot ng malakas na pagulan. Dahil dito naglabas na ng evacuation orders ang mga otoridad sa ilang lugar. Nagpaabot na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa paglilipat ng mga residente sa mas ligtas na lugar habang patuloy ang paglilinis at pag-aayos sa mga apektadong komunidad. Ito, mapapasana all ka na lang talaga. Talagang merry ang Christmas ng isang maswerteng lottery player sa Arkansas sa USA matapos manalo ng $1.8 billion o halos 106 bilyong piso lang naman po sa Powerball jackpot lottery nitong bisperas ng Pasko. Ayon sa pahayag ng Powerball, maaaring i-claim ng winner ang full amount sa loob ng 30 annual payments o kaya'y pumili ng isang beses na cash payout sa halos $835 million matapos kaltasan ng buwis. Mayroon lamang isang chance sa mahigit 292 million para manalo rito at talaga namang napakaswerte ng nanalo. Ito na ang ikalawang pinakamalaking jackpot sa kasaysayan ng US Lottery. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Ivana Alawi turns 29, ang kanyang birthday wish, alamin. Manatiling nakatutok, kayo po ay nanonood ng Balitang A to Z.
Ibinahagi ni Ivana Alawi ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling pamilya sa pagdiriwang ng kanyang 29th birthday nitong Huwebes, December 25. Sa vlog ni Karen Davila, sinabi ng sikat na YouTuber at aktres na nais niya ang isang mapagmahal at tapat na asawa at isang malaking pamilya na may maraming anak. Ayon kay Ivana, mahalaga sa kanya ang isang lalaking loyal, mapagkumbaba at mapagmahal sa pamilya, lalo na matapos ang kanyang mga naging karanasan sa pag-ibig. Tinalakay rin niya ang kanyang pinagdaanan sa buhay, ang hiwalayan ng kanyang mga magulang at ang kanyang paglipat mula showbiz patungong vlogging. Habang mapapanood naman si Ivana sa kanyang unang horror film na Shake, Rattle and Roll, Evil Origins, na opisyal nakalahok sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Ang Pasko nga ay araw ng pagbibigayan, pero paano nga ang gagawin ni Ninong o Ninang kung walang maibibigay? Pwede bang love na lang? Narito ang makulit na video, panoorin. Ito kayo, Ninong, bakit na nga tayo? Mamas po. Hindi mo yung doon. Kakakadun. Punjay mo lang. Bilis. Hindi naman required na bigyan ng regalo o pera ang ating mga inaanak. Basta maiparamdam yung pagmamahal, sapat na. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-aasa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong December 26 ay mula sa dating First Lady ng United States na si Michelle Obama. Sabi niya, ang pinakamatitibay na komunidad ay itinatayo ng mga taong may malasakit sa isa't isa. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Simula nang gumawa ng ating mga New Year's resolution at gawin itong gabay dahil 6 na araw na lamang po at bagong taon na. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas. Happy weekend po.